Magandang gabi, Pilipinas! Bayan nagsama-sama mga leader ng Association of Southeast Asian Nations sa Cebu sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit Plenary sa ilalim ng chairmanship ng Pilipinas. Bilang chair ng ASEAN Summit, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga talakayan ang impact ng tensyon sa Middle East sa mga miyembrong bansa ng ASEAN. Sumentro ang usapan sa pagpapatibay ng regional energy resiliency, pagpapatatag ng food systems at pagtiyak sa kaligtasan ng ASEAN nationals na nasa apektadong bansa. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Makasaysayan na ito para sa mga Pilipino. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luis Araneta Marcos sa pagbati ang mga ASEAN leaders na isa-isang pumasok sa Mactan Expo na siyang main venue para sa ASEAN Opening Ceremony at maging ng ASEAN Leaders Plenary. Bumungad sa mga heads of state sa opening ceremony ang pagtatanghal ng Lumad Basakanon, isang dancing contingent na sikat dahil sa makailang ulit na silang nagkampiyon sa Sinulog Street Dancing Competition sa Cebu. Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga dumalong kapwa heads of state sa ASEAN Leaders Summit ngayong taon dahil ang kanilang presensya ay indikasyon ng kanilang interes at layunin na ipagpatuloy ang magandang kooperasyon kasama ang mga karatig na bansa. It is my great pleasure to welcome you all to the 48th ASEAN Summit and related meetings here in the Philippines, Queen City of the South, Cebu. At the outset, allow me to convey my sincere appreciation for your presence at this important gathering. I recognize that each delegation has traveled here despite demanding schedules and pressing responsibilities at home. That you have chosen to be here reflects not only the urgency and significance of the occasion, but also our shared commitment to the enduring values that continue to bind our region together: dialogue, cooperation, and mutual respect. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., napapanahon ang pagpupulong ng mga state leaders ngayon, lalo na't lahat ay apektado ng nangyayaring tensyon sa Middle East. As we gather then for an important milestone, so do we stand together today to demonstrate ASEAN's capacity to respond with unity, with wisdom, with resolve, at a time when our region is once again faced with profound uncertainty. For we meet at a time of considerable challenge. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Many of our countrymen continue to look to us, their leaders, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Agad na sinimula ng 48th ASEAN Summit Plenary na pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan tinalakay ang mga mahalagang usapin na apektado ang lahat ng mga bansa. Idinaos din ng ASEAN Leaders Summit Retreat sa isang venue na kung saan kalimitang ginagamit bilang venue sa kasal, ngayon ay ginamit para sa mahalagang pagpupulong ng mga leader. Magtatapos ang ASEAN Leaders Summit sa isang gala dinner sa Mactan Expo. Isang masayang aktibidad na layong magsiselyo sa mga maganda at makabuluhang pagpupulong para sa pag-usad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.